Kamusta mga maka-full court, halina't pag-usapan natin yung naging pahayag ni Coach JJ Redick kung bakit binalik ni Coach JJ Redick itong si Dalton Knecht sa starting 5 ng Lakers. Napakaganda ng ginawa ni Coach JJ Redick dahil binalik na itong si Dalton Knecht sa starting 5 kung saan ay naging leading scorer ng Lakers with 20 points, sinamahan ng 8 rebound, 2 steal at may 53% shooting sa field. At kanyang pinaliwanag ang kanyang rason kung bakit ibinalik niya muli itong si Dalton Knecht sa starting 5. Ang unang rason na kanyang sinabi ay base daw kasi ito sa matchup ng dahil wala daw kinakailangan na bantayan ng Lakers na elite perimeter player kaya si Dalton Knecht muna ang kanyang inilagay sa starting 5. Isa pang rason na kanyang sinabi ay dahil nga daw Dalton Knecht can get in a rhythm much quicker and much easier kapag nga daw siya kasama sa starting lineup, at mabuti para sa malinaw na mga kadahilanan, nandun kasi itong si LeBron at Anthony Davis. At nasa kanilang dalawang ang focus ng depensa at itong si Dalton Knecht maaaring makakuha ng madali at malawak na bukas na looks, hindi kumpara kapag siya ay off the bench na talaga siya ang pinagtutuunan ng pansin ng mga kalaban. Dagdag niya na ito nga daw si Dalton Knecht ay isang threat offensively at kanyang completely binabago ang atake nila sa opensa at ang galaw ng kanilang opensa kapag nasa court niya daw siya bilang starting 5 ng Lakers. At samantala sa bagong inilabas na balita ng Fadeaway World, ang Los Angeles Lakers ay kailangang makakuha ng ilang karagdagang opensa bago ang trade deadline ng Pebrero, at maaaring makinabang sila na muling makasama ang isang explosive guard na 2 beses nang naging bahagi ng koponan. Noong Biyernes, iminungkahi ni Fran Lavin ng Fadeaway World na i-trade ng Lakers ang 31 anyos na point guard ng Brooklyn Nets na si Dennis Schroeder kapalit ni D'Angelo Russell, mag-e-expire na kontrata, at Jalen Hood-Schifino. Si Schroeder ay hindi estranghero sa Lakers, sabi ni Leyva. 2 beses na siyang nababagay sa kanila, at ang pagiging pamilyar niya sa kanilang sistema ay ginagawang madali siyang magkasya kung naghahanap sila ng mga bagay-bagay sa guard spot. Sa ngayon, magagamit talaga nila ang kanyang shooting, paglalaro, at kakayahan na alisin ang pressure sa opensa. Mula sa pananaw ng Nets, ang paglipat ng Schroeder ay maaaring magkaroon ng kahulugan. Siya ay nasa isang $13 million na pakikitungo, at sa $40 million ni Ben Simmons mula sa mga libro pagkatapos ng season na ito, ang pag-clear sa sweldo ni Schroeder ay magbibigay sa kanila ng higit na kakayahang umangkop para sa off-season. Ang mag-e-expire na kontrata ni Russell ay nagbibigay sa kanila ng panandaliang kaluwagan, at ang pagdaragdag ng Hood-Schifino ay nagbibigay sa Nets ng isang batang bantay na may upside na makakatrabaho. Para sa Lakers, ang deal na ito ay tungkol sa pag-aayos ng kanilang backcourt inconsistency at pagdaragdag ng isang taong makakapag-shoot at makakapagpatakbo ng opensa ng epektibo. Si Schroeder ay naglalaro ng ilan sa kanyang pinakamahusay na basketball ngayon, at ang kanyang kakayahang mag-ambag kaagad ay makakagawa ng malaking pagkakaiba. Ang Nets, samantala, ay dapat panatilihing gumagalaw ang kanilang muling pagtatayo habang nililinis ang mas maraming espasyo para sa susunod na tag-araw.